Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagi ng panahon ngayong araw ng Biyernes, October 3, 2025. Sa kasalukuyan nga po, ang minomonitor natin yung bagyong si Paulo ay nag-intensify pa into severe tropical storm na kung saan nga po taglay na nga po nito ang hangin na umaabot sa 100 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 150 km per hour. Samantalang kumikilos nga po ito pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Samantala, dahil dyan, may nakataas na nga po tayong wind signal number 2 sa lugar ng the northern portion of Mindan, Cagayan, Peña Blanca, Tuguegarao City, Enrile, Solina, Igig, Tuaw, Piat, Isabela, the northern portion of Quirino, Madela, Taglipay, Gabaro, Guis, Sagudi, Bifan, the northern portion of Nueva Vizcaya, Riadi, Bagabag, Quezon, Solano, Villaverde, Ambagyo, Bayumbong, Casibo, the southern portion of Apayao, Conner, Abra, Alinga, Mountain Province, Ifugao, the northern portion of Benguet, Bankayan, Bacon, Bugues, the central and southern portion of Ilocos Sur, Gregorio del Pilar, San Esteban, Banayuyo, Cervantes, Burgos, City of Candon, Santa Lucia, Santiago, Lida, Nagbukil, Soyo, Sigay, Kalimuyod, Quirino, San Emilio, Malilim, Sugbon, Tagudin, Santa Cruz, Santa Maria, Narvacan, Salcedo, and the northern portion of Aurora, Dilasag, Kasiguran, Binalungan. Samantalang ang mga nabanggit na lugar ay inaasahan po natin makakaranas ng hangin na umabot sa 62 hanggang 88 km per hour. Na kung saan may warning lead time na 12 hours. Samantalang signal number 1 naman sa mga lugar ng the rest of mainland Cagayan including Babuyan Islands, the rest of Quirino, the rest of Nueva Vizcaya, the rest of Apayao, the rest of Benguet, Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, the northern portion of Zambales, Palawig, Masinloc, Candelaria, Santa Cruz, Tarlac, Nova Ecija, the rest of Aurora, the northern portion of Bulacan, Doña Remedios, Trinidad, San Miguel, San Ildefonso, Norsagaray, San Rafael, the northern portion of Pampanga, Magalang, Arayat, Candaba, Mabalacat City, the northern portion of Quezon, Dineral, Nakar, Infanta, including Polillo Islands, Camarines Norte, the northern portion of Camarines Sur, Seroma, Tinambak, Lagunoy, Gatsagar, Chitorina, Karamuan, Goa, San Jose, Presentacion, and Catanduanes. Na kung saan nga po inaasahan natin makakaranas ng 39 to 61 km per hour na hangin. Na kung saan inaasahan na po natin na may palugit na lamang po tayo na warning lead time na 12 hours.
Kaya po maging alerto po sa mga nabanggit na lugar na kung saan sa paglapit nitong bagyong si Paulo ay inasa natin makakaranas na po tayo ng hangin na umabot sa nasabing hangin. Meron po tayong nakataas na weather advisory na kung saan po 100 to 200 mm rin ang inasa natin makakaranas ang mga pag-ulan na may nakataas na orange rainfall warning sa may Cagayan Valley Region, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija. Samantalang may red warning naman na kung saan may inaasahan po natin makakaranas ng 200 mm or higit pa na mga pag-ulan dahil sa paglandfall nga nitong si Bagyong Paulo ngayong araw sa area ng Aurora, Quirino, Isabela na kung saan asahan po ang mga pagbaha at posibleng pagguho ng lupa sa mga mabubundok na lugar. Samantalang 50 to 100 mm naman na kung saan may nakataas na yellow rainfall warning sa area ng Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon, Laguna, Rizal, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, kabilang ang La Union at area ng Ilocos Sur, Abra, and Apayao na kung saan may inaasahan tayong localized flooding sa mga urbanized or low-lying na kung saan pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa mga inaasahan na mababang lugar at sa mabubundok na lugar dahil sa epekto nga ng bagyong si Paulo na may dala itong hangin at mga pag-ulan. Samantala sa mga hindi po nabanggit na lugar ay asahan pa rin po na makakaranas po kayo ng mga pag-ulan o maulap na pagturi at may kasama na rin po ng mga pagbugso-bugsong hangin na dulot ng bagyong si Paulo na kung saan hinihila nga rin po nito ang hangin easterlies at nanggagaling dito sa may silangang bahagi. Samantala, pagsapit naman ng tomorrow afternoon, Saturday, October 4, na kung saan nga po nakatawid na nga po ito ng kalupaan. Itong bagyong Paulo, na kung saan makikita na natin ito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Na kung saan naman nakataas naman ang orange rainfall warning na kung saan 100 to 200 mm rin ang inasa natin na pagbuhos ng mga pag-ulan sa area naman ng Pangasinan, Benguet, La Union, Ilocos Sur na kung saan inaasahan natin ang mga pagbaha at possible na pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Samantalang 50 to 100 mm naman ng mga pag-ulan ang inasa natin na makakaranas pa rin ng area ng Zambales, Tarlac, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, and Abra, Ilocos Norte. Kaya po maging alerto lang po tayo sa mga latest update natin ukol sa magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa. Base nga po sa pinaka-latest track na inilabas ng Pag-asa na kung saan magkita nga po natin ang bagyong si Paulo pagsapit nitong 2 AM, makikita nga po natin ito sa may east of Baler, Aurora. Na kung saan inaasahan po natin na kung pagsapit ngayong umaga 6 AM, posible na nga po ito maglandfall dito sa may Isabela o kaya naman sa northern portion of Aurora na ating pinaghahandang ating mga kababayan dahil dito sa mga nasabing lugar ay possible ang paglandfall ng sentro ng bagyong si Paulo. Na kung saan nga po ay nasa severe tropical storm na nga po ito na kung saan sa mga susunod na oras posible na nga po tayo magtaas ng signal number 3 sa paglandfall nitong si bagyong Paulo. So mag-antabay lang po tayo at mag-update po tayo sa pagtaas ng signal number 3 sa paglapit pa nitong bagyong si Paulo. Samantala makikita na po natin pagsapit ng mamayang hapon 2 PM kasalukuyan na nga po ito nasa landmass or nasa kalupaan ng Isabela at area ng Ifugao. So tinatahak na nga po nito, napatawid na nga po ito sa area ng possible na dumaan pa nga ito sa area ng Ilocos
Sur. At inaasahan natin pagsapit naman ng 2 AM ng Oktubre ng Sabado, and possible na po na nasa kanlurang bahagi na nga po ito ng ating bansa na kung saan palabas na nga po ito. At inaasahan natin mag-i-intensify pa ito sa typhoon category kapag ito ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman maging alerto lang po tayo. So sana nakapaganda po ang ating mga kababayan dahil sa malawak po ang sakop nito, dahil yung cone of probability na tinatawag natin is malawak po, hagip po ang Bicol region at area ng Quezon Province, at kabilang na rin po dito sa may area ng Bataan. So nakakaranas na rin po yung mga paulan at maulap na po rin. Kung saan nga po inaasahan din natin dito sa may area ng Bicol region na nakakaranas na ng mga pag-ulan itong mga kababayan natin dito sa area ng Bicol region and then Aurora. So antabi po tayo sa pag-update po natin sa wind signal. So ayan po yung pinaka-latest nating track dito sa bagyong si Paulo. At base nga rin po sa pinaka-latest na tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, pagsapit ng October 1 hanggang October 7, makikita natin dito sa pinaka-latest track din na tinatawid na ng bagyong si Paulo ang ating kalupaan dito sa Hilagang Luzon, ay posibleng may mabuo dito sa may extreme northern Luzon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito po ay potential pa lang po ito. So possible na malusaw pa rin po sa mga susunod na oras o panahon. So ito yung mga inaasa natin na posibleng mangyari pag ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong si Paulo. Samantalang pagsapit naman ng October 8 hanggang October 14, habang ang bagyong si Paulo ay tuluyan ng naglaho or nasa kalupaan na ng China, ay inaasahan natin na papasok na rin itong panibagong bagyo or LPA na papasok naman dito sa may ating Philippine Area of Responsibility, nakikilos pa Kanlurang, Hilagang Kanluran, na kung saan posible nga itong sa extreme northern Luzon na ating makikita. At yan po yung pinaghahandaan po natin dahil upang makapaganda po ang ating mga kababayan. Kaya po nilabas po natin itong ulat panahon upang makapaghanda po ang ating mga kababayan. Para naman sa magiging lagi ng ating panahon sa ating bansa, dahil sa meron po tayong inaasahan na bagyong Malanpol, ay nasa natin makakaranas ng mga pagulan dito sa area ng Bicol region, Aurora, kabilang dito sa may Aurora, Isabela, Cagayan Valley, at Central Luzon, kabilang din ng Apayao, Ilocos region, at area ng Pangasinan, Zambales, Bataan. So yan pong mga lugar na yan, at Metro Manila. So asahan po ang maulap na papurin at mga pag-ulan, na kung saan nga po may nakataas nga po tayong weather advisory sa mga nasabing lugar. Kaya po maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At dahil dyan, maging alerto lang po tayo, at kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng panangga sa biglaang buhos ng mga pag-ulan or mga malakas na buhos ng pag-ulan. Samantala, para naman sa maging lagi ng panahon dito sa Visayas, ay asahan pa rin ang maulap na papurin at mga kilat na pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Visayas, na kung saan hinihila nga po nitong bagyong si Paulo ang hanging nanggagaling sa may timog ng Mindanao. So galing po yan sa Pacific Ocean at hanging easterlies din po yan. So malawak po ang hanging easterlies na nanggagaling dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. So kaya po makakaranas pa rin po ng maulap na papurin at mga kilat na pag-ulan. Samantalang sa may kanlurang bahagi ng Visayas ay inaasahan natin makakaranas na rin ng improving weather na kung saan mataas na rin po ang tsansa na makaranas ng mainit na panahon. So ngunit nariyan pa rin po ang mga local standards ng pagsapit ng hapon at gabi. Dulot nga po nitong hanging easterlies na siyang nagpapalakas ng pagbuo nitong or paglakas ng bagyong si Paulo.
Samantala, para naman sa maging lagi ng panahon dito sa Mindanao ay asahan pa rin po natin ang mainit na panahon at maalinsangan na kung saan wala naman tayong mga kaulapan na siyang magdudulot ng matagalan ng mga pag-ulan. Kaya naman asahan po ang mainit na panahon at ngunit pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mainit ang temperatura sa umaga, nagkakaroon ng evaporation ang temperatura sa atmosphere na kung saan nagdudulot ito ng mga localized thunderstorm or mga pagbuo ng mga cloud cluster na siyang nagdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon at gabi. So, yan po yung ating pag-antabayanan or maging alerto lang po tayo sa mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Samantala, dito naman sa maging lagay ng panahon sa Palawan ay inasa natin makakaranas din ng improving weather or mainit na panahon dahil wala naman tayong inasahan na makaka-apekto sa mga kababayan natin dito sa may area ng Palawan. So, ayan po ang magiging senaryo natin sa ating maging lagay ng panahon. Kaya maging alerto lang po tayo. So, sa kasalukuyan nga po, meron tayong nakataas na gale warning dito sa may area ng silangang bahagi ng ating bansa. Sa magiging lagay naman po yan ng ating karagatan. So, nakataas din po ang gale warning sa silangang bahagi or baybayin ng Isabela, Cagayan Valley, Aurora, kabilang ang area ng Polillo Islands at kabilang ang northern portion ng baybayin ng Ilocos, Camarines Norte. So mga nasabing lugar ay maging alerto po dahil inaasahan natin ang malakas na alon ng ating karagatan sa mga baybayin. At may storm surge na rin po tayo dahil sa paglapit ng bagyo na siyang nagdudulot ng pagtaas pa ng paghampas ng alon sa dalampasigan. So iwasan po muna natin na lumapit sa mga baybay ng ating karagatan. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagi ng ating panahon sa ating bansa at maging alerto lang po tayo at ingat po tayong lahat. At para sa mga latest update, huwag kalimutang mag-subscribe and mag-share upang marami po tayong maabi sa mga kababayan. Maraming salamat and God bless us all guys. Bye for now.